Paano mo naman nalaman? Baka break na sila. Nag-uusap sila ng panahon. Uy, may hugot! Humuhugot Nung po panahon tayo! na- Humuhugot pa! Nag-uusap sila, tapos nagbe-break na sila noon. Ako muna! Sige, hilahin mo! Sige, hila! Sige, hindi! Kaya mo yan, hila! Ay, ang liit. Naputol. Ayan! Putol? Hindi. Ang haba! Ang galing. Hoy, ang taba mo, ha? Uy, baka naputol! Expert ka na, ha? Ay! Magpapaligsahan kami sa pag-aray! Ay. Este, panghuhuli ng kuray. Ay, tatakas! I used to be a crab. I know, because I experienced it. Parang sa relasyon lang yan, pag hindi ka na makahinga, kailangan mong kumalas. Ay! Tara na. May hugot Ay! ka naman, Miley Cyrus! Lahat ng yan kasama ang nag-iisang mamang ng Pilipinas, ang kapuso nating si Pokwa. Hahamunin din natin siya sa Kusina Battle Lucena Edition. Okay ka lang ba dyan, sis? Wait lang, kasi tumisirit eh. There you go, ladies and gentlemen. Tumatalsik siya sa akin. Oh my God. Kailangan tuloy-tuloy hanggang dulo. Oo, ganun pala. Ang hirap pala maglinis nito, te. Ay, ano ba yun nangyari? Butas agad siya. Ayan, meron pa sa dulo eh. Miss Cara! Oh. Tignan mo to. Crime scene. Umabot talaga doon. Kaya pa ba, Miss Cara? Kaya! Sa puntong ito, a-awardan na kung sino ang nanalo sa ating cooking challenge. Oh my God! Kumusta mga kapuso? Andito ka ngayon sa Lucena. Yan ang malawak na Tayabas Bay. Andito tayo sa Barangay Talaw-Talaw. Mangunguha tayo ng isang delicacy nila dito na kung tawagin ay sasing. Ito ay isang uri ng sandworm na tinatawag ding peanut worm. Ang mahaba at malambot kasi na katawan nito ay may kakayahang lumiit at tumigas na para bang balat ng mani. Ito raw ang depensa nila laban sa mga predator. Pero ang pagkuha ng sasing hindi minamani. Pahirapan kasi ang pagdukot nito mula sa pagkalalim-lalim na buhangin tuwing low tide. Excuse me po, madam. Kayo po ba yung may-ari nito? Lugar na ito, Madam? Madam na madam! Hindi. Tatawid kasi ako sa kabila. Hinihintay ko yung sundo ko. Ewan ko nangyari sa bangka na yun. Special guest sa Hi! Pinasarap, Miss Pokwang! Hello! Miss Pokwang, mangunguha daw tayo ng uod. Basta nakakain, okay na. Madam na madam, pero mangunguha po kami ng uod ngayon. Uy, pero first time ko titikman yan. Kaya exciting. Mahilig ka sa uod? Depende. Mahilig ako sa mahabang madulas. Para sa round 1 ng Kusina Battle, dalawang challenges ang haharapin namin ni Pokwang. Ang first challenge, pagkuha ng sasing. Ang pinakamaraming sasing na makukuha sa loob ng 15 minuto ang panalo. Yakang-yaka! Sa pagkuha ng sasing, kinakailangan daw na malinaw ang iyong mata. Hindi kasi lahat ng butas ay may sasing na makukuha. Tulad nito, simple butas, mga wala po. Wala yan. Wala yan. So parang mukha
siyang pigsa. Pigsa! So, Mukhang pigsa. At kapag nakakita na ng butas, dapat daw hindi magalaw dahil mas sumusuot daw ito sa ilalim kapag nakaramdam ng paggalaw sa paligid. sige, Tama, pag nadadanggil na yung ganito. nagtatago na. Naabutan yan. So, kasalanan namin? Kasi ramdam na ng sasing. Di ba dapat siya ang a-adjust? O, teka. O, walang gagalaw, walang maunang maingay. Kasi nararamdaman niya yung vibration sa ground. Hahanapin ang pigsa. Susunod itong bubungkalin gamit ang bareta at mabilis na dudukutin. Oh, sabi sa'yo eh. Mo. May naabutan ka. Naabutan mo. Alam mo kung bakit? Oh. Kasi nilito natin siya. Ito, naabutan natin eh. Nilito namin yung sasing. Akala niya wala lang chikahan lang kami. Pero biglang parang! Eto na siya. Nagpupumiglas po yung saseng. Nanlalaban ang sasing. Huwag ka naman laban. Ito na. Oh, Naputol. naputol. Mga kapuso, pati sa pagdukot nito, kinakailangan maingat. Sa lambot kasi ng katawan nito, mabilis itong maputol. Hawak ko na! Sige, hilahin mo! Sige, hila! Ito baka mapig. Sige, hindi! Kaya mo yan, hila! Ay, ang liit! Naputol. Naputol! Mahinang uri. Mahinang nilalang. Ito si Kuya Jeremy. Siya yung taga-hukay. At ito si Aray! Pokwang. Ayan! Ang taga-dukot. Hindi ko makapal, hindi ko makapal. Expert ka na, ha? Tutubi, wag magpahuli sa batang mapanghi. Ayan! Teka lang! Ito na po! Okay, kuha ko na, Kuya. Dali, meron tayong lunch! Ito na po. Hindi na lang, hindi na. Ayan. Ay, gumagalaw pa. Ayan, marami. Sasing! Yes! Iri mo! Iri! Iri pa! Ang haba, ang hirap mong kunin, ha? Ay, marami na kami. Ay, naputol. Naputol yung Nap- At, pero nakangiti naman siya. Parang masaya siya sa nangyari. So proud, sabi niya na. Nahila ako ni Miss Cara. I'm so proud of myself. Okay, game. Ay, kawawa naman. Akin na yung hat mo. One. Ay, payat! Payat siya. Feeling ko binata pa lang yun. Pak! Tapos, dive! 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 Wala. Wala, no? Wala. Wala. Okay. Mga kapuso, abangan po ninyo ang mangyayari kung ang mga sasing po ay nagiging magugulatin. Nagiging magugulatin dahil sa atin. Kaya dapat sa mga sasing, huwag nagkakape. Ganun pala, dapat quiet lang. Ang karaniwang luto ng sasing kung hindi raw prito, half-cooked. Sa paghuhuli ng sasing, parehas kaming di nagpatalo ni Mamang. Sa loob ng 15 minutes, pareho kaming nakakuha ng 3 sasing. Kinaya namin ang dukutan challenge kahit na ang iba sa mga nakuha ko nung una napuputol. Pero pagdating naman kaya sa pagluluto ng sasing, tabla pa rin kaya ang laban? Heto na ang second challenge ng round 1 ng Kusina Battle. Kasama si Chef Harold, susubukan namin ni Mamang na magluto ng sasing. 2 dekada nang nagluluto ng sasing si Chef Harold. Ito nga raw ang kanyang specialty. Sige nga, Chef, patikim muna kami ng iyong sasing recipe. Alpos ng buo man, tapos soy. Teka lang, ha. Ay, kamay ko na nga lang. Ang masarap! Hindi nga! Masarap siya. Teka lang, ha. Tikman ko muna. Sa Tatap. squid. Parang lang siyang pusit. Sarap! Ang lasa po niya is yung positive po siya. Ay, pwede! Sarap na pulutan to. Susunod kaming tuturuan ni Chef Harold ng tamang paglilinis ng sasing pati na rin ang pagtitimpla nito. Aling dulo? Ito or ito? Yan. Wala pong pagsundutan to eh. Yung matulis? Okay. Sige. Susundutin.
Yan. Ito, tama ba to? Dire-diretso lang. Oh my God. Ayaw, ito ka lang. Oh, baka may sumirit dito, kuya. Yan po, para po medyo... Para may buwelo. Ang tigas ng ano, te. Lumalaban siya, oh. Ay, huwag ka naman laban, te. Ang hirap. Pagkatapos tusukin ng sasing gamit ang stick, babalik na rin ito sa tatanggalin ng dugo at buhangin. Hindi ako titingin. Ayan, ayan. Wala ako. Ano? Tama ba? Kailangan ba mabutas? Ayan, ayan, ayan. Diretso po. Ha? Ay! Kailangan mabutas? Or... Yun daw po yung pinaka. Ayan. Ayan. So, pwede mo ng tira. Teka lang, kuya. Medyo tumilamsik na lamsik siya. Fudge! Oh my God! Yun. Okay, so, tanggal ko na yung mga nakain. Ah! Ah! Ito Sumisira. pa. Ah! Okay ka lang ba dyan, sis? Wait lang. Kasi tumisirit eh. There you go, ladies and gentlemen. Tumatalsik siya sa akin. Oh my God. Kailangan tuloy-tuloy hanggang dulo. Oo, ganun pala. Ang hirap pala maglinis nito, te. Ay, ano ba yun nangyari? Butas agad siya. Yung. Ba't parang hindi nabaliktad siya? Ay, yun na naman, oh! Teka, nabutas, ibabalik ko. Kailangan mo yung mga hawak na yun. Oo, Ayan, sige, nabay. ito na po. Galing, nabaliktad ko siya. Ayan, meron pa sa dulo eh. Miss Cara, Oh. tignan mo to. Crime scene. Umabot talaga doon. Yan. Hey. Ibang level. I'm done. Oh, God. Anong next step natin, chef? Natin mahabol yung Walang amoy, promise. tubig. Wala talaga. Hindi ka positive ako, Chos. Kapag malinis na ang sasing, sunod na magpapakulo ng tubig habang hinihiwa ng maliliit ang sasing. Kapag kumukulo na ang tubig, ihulog na ang sasing. So basically, binablanch lang natin siya. Oo, blanch lang. Eh, tumigil na yung kulo. Blanch, baby. Yan, perfect na to. Hindi kasi pwedeng lutuin ng masyadong matagal Kahit mga- yung sasing kasi kukunat siya. Parang squid lang. Parang feeling ko okay na to. Oo nga. Kumukulo na siya. Yan. Para siyang macaroni sopas. No? Yun. Pero bilib ako, Miss Cara, wala siyang lansa. Oo. Kahit tumalsik-talsik siya sa atin sa mga buong katawan natin, sa damit natin, wala akong naamoy na lansa. In all Correct. fairness. Correct. There you go, ladies and gentlemen. Tatapon na natin yung tubig na Tinatanggal ko lang yung mga dulo kasi parang para may naman mga sa iba yung oil. dulo. Okay. Para lang mas malinis talaga. Habang si Pokwang chill na chill sa pagluluto ng sasing. Ako naman, paghahanda na ng sauce ang gagawin. Tapos, Lalagyan niyo po ma'am nitong mga soy. okay. Black sugar. Pak. Konti-konti po. Sugar. Konti-konti lang yung mga rock, baby rock. And then, konting patis, tama? Konting patis. Konting patis. Ganyan. Okay. Okay na to. Okay na ako. At pagkalipas ng halos 20 minuto, plating na po tayo mga kapuso. Wow! Yummy! Lagyan natin to for plating. Sasing sashimi. Sarap.
Moment of truth na tayo mga kapuso. Nag-imbita kami ng 3 hurado para husgahan ang luto namin ni Mamang sa pamamagitan ng blind tasting. Isa mula sa Lucena Local Government Unit, kasama ring huhusga ang millennial mom from Lucena at syempre si Chef Harold. Narito ang criteria: 30% preparation, 40% taste, 30% plating and presentation. Masarap po siya, then tasty po. Then, medyo makunat lang po siya, meron po siyang nguyain talaga. Perfect yung lasa niya, pati yung texture niya, hindi siya makunat. Perfect. Okay po naman, medyo mataas-taas ang lasa niya. Sino kaya sa amin ni Mamang ang magwawagi sa unang round ng Kusina Battle Lucena Edition? Kilala ang Lucena sa mga seafood, so dagat. Ngayon, manghuhuli tayo ng crab or kuray, kung tawagin nila. Kuray. At pag naipit ka, aray. Sa unang tingin, aakalain mong alimango ang kuray. Yun nga lang, mabuhok at mas maliit ang itsura ng kuray o land crab. Sa paligid kasi ito ng bakawan nakikita at sa ilalim ng lupa naninirahan. Sa second round ng aming Kusina Battle Lucena Edition, paunahan kami ni Pokwang na makakuha ng kuray. Eh di ba dapat nasa tubig tayo pupunta kung manghuhuli tayo ng mga crab? Sa lupa kasi po siya ma'am nahuhuli yung mga kuray o kagang kung tawagin. Crab sa lupa. Land crab po siya. Land crab. Land crab. Kung may land grabbing, may land crabbing. Tip number 1 sa panghuhuli ng kuray, una munang itinatanimang bitag na kawayan na may lamang pain sa loob. Ganito naman po siya ma'am kung pag po inahuli. Yan, paano? Pinakantrap po niya. Ay, may mga tinik kong makahiya. Ganyan. Tapos, Tapos po sasalpak lang po natin. Ah. sasalpak. Oh. Alam mo kung bakit siya papunta dyan? Kasi naghahanap siya ng hangin. Dahil tinakpan natin yung butas kung saan siya maaaring makahinga. Tapos, lalabas siya doon. Ganun ba yun? Opo. Ang galing mo ha! Are you a land crab or something? I used to be a crab. I know, because I experienced it. Parang sa relasyon lang yan, pag hindi ka na makahinga, kailangan mong kumalas. Ay! Tara na. May hugot Ay! na naman! Miley Cyrus! Mamang Pokwang, parang ang dami mong hugot sa kuray ha? Tip number 2, maghapong iwan ang mga patibong o bitag sa mga butas para kinabukasan harvest na lang. Mukhang mas madali ito kaysa sa pagdudukot ng sasing ha, yun nga lang. Parang mas marami pa ang sigaw namin ni Pokwang sa takot na masipit ng kuray. Baka makawala. Nagkatatakbo! Ay! Ayaw lumabas, nahihiya. Mahiyain, ayun! Ay, palaban. Yan, lalaki yan. Lalaki, no? Lalaki. Lalaki. Ano mo kaagad? Kasi pag ganun eh, palaban agad eh. Paglabas ng program, tara! Nananapak agad paglabas eh, oh. Ano ba ito tinatanggal? Uy, lumabas ka. Mahiyain. Ayun! Ay! Ay! Agatin ka! Umalis ka dyan! Ito lang. Yan na. Ay, tatakas! Teka, tumatakas! Tulad ni Pokwang, kabado rin ako sa panghuhuli ng kuray. Ay! Ay! Teka lang, ganito ba? Ay! Kasi baka sipitin ako eh. Sisipitin ka talaga niyan. Kaya, oh my God, kinabahan ako doon ah. Ang likot, ha? Lalaki ka! Ay, meron siyang mga ano, may mga bala-balahibo Hindi siya doon sa nagsishave. ano. Hindi nag-aahit. May balahibo siya sa paa. Sa
challenge ng paghuli ng kuray, nakahuli tayo ng isa mga kapuso. 1-0 ang score namin ni Pokwang. Pero dito sa pinasarap, ang seafood na ihahain namin sa inyo ni Pokwang, syempre mula sa aming pinaghirapan. Ang pinais na kuray. Pinais ang tawag sa mga lutuing kung hindi iniihaw ay pinasisingawan sa sabaw ng buko saka ibinabalot sa dahon ng saging. Ready to fight na kami sa round 2 ng Kusina Battle. Sino kaya sa amin ang makakahuli sa tamang timpla at pagkakaluto ng pinais na kuray? Ang una po is, Ang unang gagawin ay babrasin po naman po yung kuray. babrushin. Lagyan natin ng spa. Ganyan. Kailangan siyang i-brush kasi marami siyang lupa. Po, kasi po sa, sa lupa. Tapos tatanggalin po natin yung pinaka-ganito. Oo, yung pinaka... Anong tatanggalin? Ito, yung kanyang diaper. Ah, yung takip. Okay. Pagka nabanlawan na po, Ah. babaakin po natin pag nabanlawan. Ang back mo ganon? Ay, ganito Paano? po. Parang may linta sa loob. Yan po, tatanggalin po natin yung mapait dito. Mapait. Yung pinakinain po niya. Doon po ito Kinain po. itong palaya. May mapait po ayan. dyan. Yung dito po. Ang nalinis naming shell ng kuray, lalagyan natin ng filling maya-maya. Yan, tapos yung pong pinakataba niyan, lagay po natin sa mixing bowl. Yan po ang paghahalo-haloin ng mga ito. Gagawa muna tayo ng mismong palaman mula sa mga nakuha nating taba at laman ng kuray. Oh my gosh, Yan. so dark. Diba? Kasi nga organic siya. Don't panic, is organic. Bukod din sa taba at laman ng kuray, special ingredient sa ating pinais ang alangan, na alanganing buko, alanganing nyog. Yung alangan po, i-mix natin dito. Lagay po sa mixing bowl. Lagyan po natin ng paminta, bawang, sibuyas. Paminta. Asin. Kanina matapang yung bawang mo eh, no? Napadami yung bawang kanina. Pero ako, I love garlic. Ako rin, pero ang sobrang overpowering. Sa paggawa ng filling, dapat daw ay katamtaman lang ang alat ng timpla. Kaiba kasi ito sa lasa ng alimasag at alimango. Mas maalat at medyo mapakla ang lasa ng kuray. Maraming ganito? Ano, masarap? Sabi sa inyo eh. Sarap. Pagkatapos naming matimpla ang filling, sunod naman itong ibabalot sa dahon ng saging. Yung Galing mo magtali, ah. suman sa ibwas. Okay. And Saka pakukuluan sa buko juice para mas malinamnam ang lasa. Pagkatapos ng halos 20 minuto, pwede nang husgahan ang ginawa naming pinais na kuray. Gaya sa pagluluto ng sasing, parehas lang din ang criteria sa pagluluto ng kuray. 30% preparation, 40% taste, 30% plating and presentation. Dahil napalamig na natin ang tensyon sa paghusga ng ating mga hurado, magkakaalaman na sino sa amin ang makakasungkit ng matamis na oo ng ating mga hurado. Umpisahan natin sa half-cooked sasing. Crunchy siya, then mas malasa siya kaysa dun sa naunang timpla. Puti po ang medyo ano ang lasa. Balance kami siya. Yung puti ako kasi yung lasa niya medyo same naman. Kaya lang, ang pinagkaiba nila ito, medyo makunat talaga. Ito, namumuya. medyo tumilamsik-talamsik siya. Sa pagluluto ng half-cooked sasing, si Pokwang ang nagwagi sa preparasyon at paglilinis ng sasing. Pagdating naman sa taste o lasa, plating at presentation, si Pokwang pa rin ang nagwagi. Sa pinais na kuray naman kaya, sino sa amin ang makalalamang?
halos parang magkapares lang sila ng lasa. Pero mas nagustuhan ko yung sa kahoy. Mas nalalasa ko hindi nung taba ng kuray. For me, team puti kasi mas balance lang yung taste ng salt and ng mga sahog na nakasama dun sa dish. Team puti ako. Pero actually, hindi naman nagkakalayo yung lasa nila. Medyo mas maalat lang yung sa kahoy, kaya team puti ako. Sa puntong ito, aawardan na kung sino ang nanalo sa ating cooking challenge. Oo, unahin natin Best in Kuray. Oh my God! And the best in Kuray is... Mama Kuray! Congratulations! I'm so happy for you. Nay! Okay, pagkatapos naman ito, ang ating best in sasing. Best in sasing. Ako ba? Pokwang, ikaw na! Sa kabuwang score, kung dukutan ng sasing, tablang laban. At kung panghuhuli ng kuray, ako ang nakalamang. Pero sa pagluluto ng half-cooked sasing at pinais na kuray, masyadong ginalingan ni Pokwang. Papaunin ko yung experience na yun sa pagluluto niyan. At saka pag-aaralan ko, tinandaan ko talaga kung paano pinrepare yun. At ma-share ko din sa aking mga kaibigan and family. Kakaibang experience din yung lasa niya. At kung paano pinrepare yung pagkain. Saya. Maraming salamat, Lucena! Muli niyo po kaming samahan sa susunod nating food adventure dito lang sa Pinas Sarap.